Pinagplanuhan daw ng mahigit isang buwan ng mga suspek ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Iniimbestigahan din ang pagkakalulong ng isa sa mga suspek sa online game na Gore Box kung saan madalas raw pinapakita ang barilan. At live mula sa Camp Crame, may express report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano pa ba ang update dyan sa investigasyon? Ruth, umakyat na sa 23 ang biktima sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. 3 dito ang patay habang 20 naman ang sugatan. 15 sa mga ito ang shooting related, habang ang 5 naman ay nasugatan o napilayan matapos tumalon sa bakod dahil sa panik. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Department of Social Welfare and Development ang mga suspect na sina alias Nash, 14 anyos at alias Rod, 15 anyos. Batay sa investigasyon na isinagawa ng Police Regional Office 8, mahigit isang buwan umanong pinagplanuhan ng mga ito ang pamamaril sa eskwelahan. Hindi pa kumpirmado kung may tinatarget ang mga ito. Ngunit ayon daw sa isang witness, mismong ang 15 anyos na si alias Rod ang nagtitimbre kung nasa koridor na daw ang kanilang hinahanap. Nang malaman daw na wala ang kanilang hinahanap, nagpaputok daw sa bintana si alias Nash. Nakita rin sa investigasyon na galing ang 40 basyo ng bala sa 9mm Glock pistol na gamit ni alias Nash. Habang ang 15 anyos, isa lamang ang naiputok mula sa gamit itong .38 caliber revolver na baril. Pakinggan natin ang pahayag ng PNP. Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan. As per record, isang beses lang na iputok yung revolver. Okay. Na-recover natin with intact 5 live ammunition doon sa revolver, isa lang yung naiputok. Ruth, bukod sa anggulo ng bullying, tinitignan din ngayon ang anggulo ng pagkalulong sa online game na Gore Box ng isang suspect. Dito kadalasan gumagamit ng baril at armas ang mga players. Samantala, ipinagbawal na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gore Box matapos ang madugong pamamaril sa Tacloban City. Ruth? Just unahin ko lang itong pahayag ng pulisya na parang lumalabas na itong mas bata na suspect, yung alias Nash, ang mas maraming pinakawalang putok? Tama ka dyan, Ruth, no? Ayon na rin sa lumabas na investigasyon, itong gamit na 9mm Glock na pistol ni alias Nash, 14 anyos, ay 2 magazine daw yung kanyang nagamit. So nakapagpalit pa ng magazine itong bata, at ayon din sa panayam natin kaya Jason Capoy kanina, Regional Director ng PRO8, ay at one point daw ay nadala daw itong si alias Nash sa isang shooting range kung saan niya natutunan itong pagpapalit daw ng magazine at pag-release ng magazine ng baril. At sa ngayon ay inaalam pa, Ruth, kung ilan yung balang tumama dito sa mga nabiktima nitong 9mm Glock pistol. Ruth. Pagdating naman dun sa edad, ang sinasabi ng pulisya, 14 and 15 yung mga suspects. Pero nakatitiyak ba or na-check, na-confirm ba yung kanilang edad? Kasi may mga lumalabas na balita na yung isa ata sa kanila ay repeater o umulit ng school year? Yes, Ruth, no, tiniyak yan sa atin ng Philippine National Police yung profile ng ating dalawang suspect. At tama ka, Ruth, no, itong ating isang suspect na 15 anyos ay nasa grade 9 pa lamang dahil nga daw umulit ito ng isang baitang. At hindi sila naging magkaklase nga nitong 14 anyos na si alias Nash, ngunit nananatiling malapit na magkaibigan ang dalawa. Ruth. Balikan ko lang din isa pa yung sa issue naman sa autopsy o forensic exam. May update ba dyan, Jazz? Ruth, sa ngayon ay hindi pa tayo nakatatanggap ng update kung nagsagawa ba ng autopsy o forensic examination ang kapulisan at ang mga otoridad upang malaman o matukoy kung ilan ang tumama at kaninong bala tumama dito sa mga biktima ng pamamaril. Ngunit ating aalamin yan sa magiging latest update sa atin ng kapulisan. Ruth. Yung isa mo pang binanggit, Just, patungkol dito sa pagbaban dun sa laro na Gore Box. Anong ibig sabihin yan? So ngayon,
hindi na ma-access yan, hindi na mada-download, tuluyan ng hindi magagamit dito sa bansa? Ruth, sa ating pagkakaalam ay temporary itong ban. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan itong kanilang pagbaba na ayon nga sa CICC ay ginawa ito dahil nga nang malaman na itong grade 9 na student ay lulong sa paggamit o paglalaro nitong larong Gorbox. Isa itong marahas at violent at graphic na online game na maaari daw makasira at makagawa ng iba't ibang armas na maaari ngang maka-impluwensya sa mga players nito. At sa pansamantalang pagbabawal nila, Ruth, no, ay hindi lamang itong Gorblox yung kanilang iniimbestigahan at babantayan. Kanila rin daw pag-iigtingin pa yung surveillance sa iba pang mga online games and activities na may kagaya o may pagkakahalin tulad dito sa Gorblox na ito na violente by nature. At sa ngayon ay patuloy din daw silang makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa insidente. Ruth? Yan po ang Express Report ni Jas Paredes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.